graduate. Tagaan mo gay kog ingani. So, daghang salamat sa invitation sa inyong dasig nga church pastor, si Pastor Benjamin. And niningatak na sa kabuntagon mga kaigsunan, ako sad ginahatag ang appreciation no, sa pagdawat sa tanan nga mga opisyalis nini nga iglesia nga sukad pagyod sa una hangtod karon. Feel at home gyud ko sa Lipata. Amen. Nindot kayo mga kaigsunan no nga kadaanhin ako mga kaigsunan. Wa pa gyud malimot in taon ng mga kaigsunan ako. Dayon pasalamat ra po ko sa Ginoo mga igsuon nga proud gyud ko sa time nga naami dire mga estudyante nga wa gyud ko malimot sa giingon ni Uncle Sami or ni Elder Sami ningon siya nga first time may naka-experience nga wala na mo gipatawag sa board meeting ang leader sa canvasser dire sa Lipata. So usa na ka atong maingon na to makaigsunan nga angay natong pasalamatan sa Ginoo tungod kay siya mga kaigsunan nagiya sa iyang mga katawhan ilabi na sa mga batanon diri sa gitawag sa pagkanvas na mo diri sa Lipata. Gani sa makausap mayong buntag og happy Sabat sa tanan. Dalaygo ng Dios mga igsuon nga naa ka mo diri karon. Dili ni siya tsamba mga kaigsunan nga kita nagpanag-uban sa pagsimba sa espiritu kamatuoran nining adlaw nga igpapahulay. Og maingon gyud ta mga kaigsunan nga dalaygon gyud ang Dios kay ganina padulong ko dire nabalakan ako mga igsuon tungod kay ang panahon or ang oras maingon na to nga apsunon. Nabutang ra ba didto sa kanang gipost sa Facebook nga ang second service is 10 a.m. So ako dito mga kaigsunan, samtang nagabiyahe ko gikan sa Toledo, of course, akong plano gidunta magsayo ko. Apan ang problema ang akong gisabot nga volunteer mga kaigsunan nga mo'y mo take over, wala pa man maabot. Kung saan man ako ni pagbiya og dili pa maabot. May ganing mga kaigsunan, pagkahuman sa program, naa na siya dito. Pero maura gihapon, ang akong plano nga mugikan ko dito alas 6, kay maginahinay raw takog motor, na abtan mga kaigsunan o hapit na gyud unta, malit. And then, aduna pa'y mga, butang na to mga kaigsunan, mga emergency sa dalan, nga wala ginato gi-expect. Pero mga kaigsunan, dalaygo ng Dios nga gipanalipdan ta mga igsuon, no? Nga nakaabot ta diri nga safe sa iyang balay alampuanan. Nini kabuntagon, sa inyo pang nakita sa gipost mga kaigsuonan, ang atong title is 1,000 years is not that long. Wala pa may tao diri mga kaigsuonan, even sa Biblia siguro nga na-record sa 66 books mga igsuon nga inyong ginabasa sa matag adlaw. Wa pagit siguro mo nakahimamat or nakabantay sa gitawag nga tao sa Biblia nga nagabot sa kalibo. So far, 969 ang recorded sa Bible nga pinakataas. Pero mga kaigsunan, nining kabuntagon, kung atong tanawon ang atong title, may ngunta, ang usa ka libo ka tuig, dili pa na siya sobra kataas. Dili pa siya taas kaayog yun nga panahon. Dili na to ni mabalaan sa atong pagtuon mga kaigsunan. Siguro nagunaon na mo sa kanay topic na mo ani. Basin about patience ni. Basin about humbleness ni or meekness mga kaigsunan atong tanawon mga igsuon. Ang atong memory verse, kung aduna mo'y mga Biblia, ablihin ninyo mga kaigsunan, basin aduna mo'y mas nindot nga version sa akong nabutang diya sa screen or sa atong PowerPoint mga kaigsunan. Nagaingon, Isaiah chapter 40 verse 31. Actually, kaning nga verse mga kaigsunan, gikanta-kanta ni dito sa una sa CPAC. Unya, naa na pud sa ako sa una kaning pagkahinawayon ba sa paghimu-himo og tono. Wa gyud ko muangay sa tono ani mga kaigsunan gikanta-kanta dito. Pero mga kaigsunan, pagbasa nako sa teksto,
Isaiah chapter 40 verse 31, aduna gyud say impact sa akong kinabuhi. Aduna gyud say pagtandog sa kasing-kasing mga igsoon nga makaingon ko, nindot magyud ini nga teksto. Basahon na to mga kaigsunan. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ato'y duko atong mga ulo sa pagampo. Dalaygon og langit no namong Dios, tagiya ka sa mong ulam nga kinabuhi. Aniya kami karon o Dios, nagaduol kanimo. Among gipangayo ang imong balang espiritu, nga mo'y magahatag kanamo Ginoo og abling pangunahuna og abling kasing-kasing. Ginoo, giyahi kami. Samtang among pagatipik-tipikon kining mga balaan nga pulong. Hinaot o Dios nga maandam usab among hunahuna aron inig kahuman ni ini among pagsimba. Kami mahimong bag-o diya sa imong tubangan sa matag adlaw nagbuhat sa mga butang nga uyon sa imong kabubuton. Among gitugyan kanimo ang akong mga bibig nining kabuntagon. Nga ang magasulti ikaw ug ako Ginoo magamit lamang isip usa ka instrumento sa pagpaabot sa mensahe sa imong katawhan. Kini among gitugyan in Jesus name. Amen. Mga igsoon, kinsay nagtuo ninyo diri nga si Kristo hapit na gyud mo balik? Kana si Ginoong Hesus hapit na gyud mo balik mga kaigsuonan. Okay, murag kinahanglan pag gyud guro ta og revival and reformation kay gamay ra man ni hands up mga kaigsuonan. Sige, tanaw na to. Nganong gipangutanan ako ninyo nga pangutana. How soon do you think is the return of our Lord Jesus Christ? Kanuna ito mga kaigsuonan mo ingon nga si Kristo hapit na gyud mo balik. In fact, the name Seventh-day Adventist itself, nagasulti mga kaigsuonan, nga ang pagbalik ni Kristo sa dili madugay. Nakita nato mga igsoon ang signs of the times. Nakita nato ang mga ilhanan nga medyo nagapanuktok na gyud mga kaigsuonan sa tong pultahan. Siguro ang uban nato moingon pa nga, ay dili pa siguro ni. I don't know lang kung unsay panghuna-una ninyo, few years ago mga igsoon, samtang ang tibuok kalibutan nag-experience sa gitawag nga pandemya. Mayingon siguro nga mga Adventist mayingon nga mao na gyud among gipaabot. Napugid siguro yung uban nga mayingon pod nga Lord extend sa Lord extend. Kana bitaw magpa-load ka sa una? Alt extend? Pa-extend kag 5 pesos, extend sa Lord. Nga naman, wala pa ko nakahuman sa akong pag-eskwela. Wala pa na. Pero sa mga veterano na sulod simbahan, mga kaigsuonan, madungog na to kanunay nga, labang maayo nga mubalik na gyud ang Ginoo. Siguro, pa-memorize lang sa mga teksto, daghan kay tag mga teksto nga may memorize. Revelation chapter 22 verse 12, nagaingon, Look, I am coming soon. Sa dili madugay, mubalik na gyud ko. Mubo na lang gyud ang panahon mga kaigsuonan, mubalik na Ginoo gani kasagaran mga igsuon sa mga wali adunay gitawag nga appeal na ay appeal song or say kung mo appeal mga kaigsuonan pabutangan og music para kuno matandog gyud ang kasing-kasing sa mga kaigsuonan og ilag yung mahinumduman nga si Kristo hapit na gyud mobalik. Kaya ang problema man gud mga kaigsuonan basin tinuod gyud nga sunod semana moabot na si Kristo pero ang atong kasing-kasing wa pamandam. Kaning word nga pagpangandam mga kaigsuonan, crucial ni. Dili na siya pwede nga mangandam kag 30 minutes before sa event. By the way, naka-notice ko mga kaigsuonan, daghan na kayo tag ang Seventh-day Adventist nanay daghang mga network ganina sa likod, nagisgot-isgot mig mga network dito, no? O nay network sa Capitol, nay network sa Cebu City, nay sa Lipata, naay sa kining Kanduman, sa Lapu-Lapu. Oh, so far sa ako may numduman. Natay atong mga live streaming mga kaigsuonan. And maingon ta nga ang mensahe sa Ginoo dili na gyud imposible nga makaabot dito sa mga katawhan. Di na gyud imposible mga kaigsuonan nga maabot way labot guro sa mga walay kuryente.
Pero nakaabot manggi ko mga kaigsuonan, naka-missionary work manggi ko mga igsuon sa dapit nga mga walay kuryente. Nanoy tubig daghan, naibugas daghan, pero walay kuryente mga igsuon. Pero mga tao dito mga igsuon, nagyapoy bombilya. Uy, may bombilya mga tao dire. Kaya dito mga kaigsuonan, na sila solar. So wala sila bayad sa kuryente. Mga igsuon, I am coming very soon. Mo giingon ni Ginoong Hesus. Revelation chapter 3 verse 11. Siguro memorize na to ni mga kaigsuonan. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Ang matag usa ka nato mga kaigsuonan, gipainomduman ta bisan sa to mga ministro, mga layman nga aduna mo'y purong-purong sa kinabuhi dito sa langit. Pero gingon sa balang kasulatan unsa? I am coming soon. Gunite. Padayon sa paggunit, sa insakto nga pagtuo, sa insakto nga pagpangalagad, kay basin ilugon ang imong korona. Mga igsoon, naday mangingilog og korona. But it says, Christ will still come very soon. Unsa pay gingon mga kaigsuonan? He who testifies to this thing says, surely I am coming soon. In other words, mga kaigsuonan, atong mga teksto nga atong nakita, nga very obvious as Seventh-day Adventist mga kaigsuonan, sa atong ngalan pala nga si Kristo mubalik atong gituuhan. Kung sa una nga panahon, nangamuti na daan atong mga lulo, nangamatay na lang mga kaigsuonan, wala pa mubalik. Dayon nag-expect silang panahon nga si Kristo hapit na mubalik, how much more sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Pero nanay twist unya mga igsoon. Tagaan mo na ko gamay nga problema. Adunay question dire nga nagaingon, how long is too long for you? Maingon ka nga kadyot. Kita mga kaigsuonan, labi ng mga Filipino, mahilig taning gitawag nga term nga Filipino time. So, pasabot sa Filipino time, magsabot kunog alas 3, moabot og alas 6 or alas unsa na oras. Pero sa tinud-anay mga kaigsuonan, sayop dahil tana sa atong term, dili na sa Filipino time. Kabalo mo sa tawag ana? Saudi time. Kaya nga naman, wa man ka nag-base sa oras sa Filipino. Mayon kag alas 3 diri sa Pilipinas, kung ibase nimo sa alas 3 dito sa Saudi, unsa na oras diri sa Pilipinas? Layo na kayo sa alas 3. Nilabay na ang alas 3. Mga igsoon, natay itong mga kaugalingon nga mga definition sa gitawag nga mubo or taas. Mayon kag kadyot lang, hapit na. Mao na nga karon nga wali mga kaigsunan, dili na ko musaad sa iglesia sa Lipata nga mubo ra akong wali. Kay sa una, sa dili ko malimot mga kaigsunan, maingon ko nga maigsuon, mubo ra gini akong wali. Pero dugay man mahuman. Mo na mga kaigsunan, nga di na ko mo saad ninyo ron nga mubo ra akong wali. Basta kay muwali ra ko mga kaigsunan, igabot sa panahon nga ting stop na, mag-conclusion na ako mga kaigsuon. So how long is too long for you? Ako man siguro maingon nga, sa ako ang duha ka semana taas na gid kayo na. Sa ako kaning usa ka oras taas na gid kayo na. Kaning mga tao ba nga mugbo kayog pasensya. Mga kuno ni mga tao nga dili ka mo sinsiyo. Nga naman, mubo kayog pasensya, ako na ni. So mga igsoon, how long is too long for you? Namo inyong kaugalingon nga definition. Sa Biblia mga kaigsunan, adunay mga experiences ato mga Bible heroes. Sa ilang kinabuhi mga kaigsunan, kung basahon na to sa Acts chapter 7 verses 23 to 32, girelate ni Pablo mga kaigsunan ang experience ni Moses. Nga si Moses, before siya gi-equip sa Ginoo, before siya gihangyo sa Ginoo mga kaigsunan, to be the deliverer of his people, it takes 40 years experience dito mga kaigsuunan sa wilderness. Si Moses nagtuon dito sa Egypt, nag-study siya mga kaigsuunan og mga tag-as nga mga grado. Tag-as nga mga antas sa pagtuon mga kaigsuunan. But sa pagtawag niya sa Ginoo, God didn't ask igsuon
kung unsay nahuman ni Moses. But instead, he brought Moses to the wilderness aron ma-experience siyang kinabuhi dito sa desierto, mga igsuon. And then after 40 years, God called him in a very humble yet difficult work. Ingna si Paraon to let your people go. After 40 years. Mga igsoon, mayroon si Moses, siguro nga, Lord, saan mo plano ni mo sa kinabuhi? I've been waiting for your intervention, Lord. Nga gusto na gyud nako sa akong kinabuhi, magamit na nako akong trabaho. Magamit na nako ang akong passion. Pero mga igsoon, perting layo Nahimo siyang shepherd because God was preparing him after 40 years. Iyang iyang pagapastoron, mga kaigsuonan, ang mga karnero, ang mga katawhan nga nabilong sa house of Israel. After 40 years pa. So siguro, doon na tayo mga setbacks sa itong kinabuhi, mga kaigsuonan. Lord, wa mo ginako ni magamit akong kuan, Lord. Ang ako nga kanang profession. Nagani ko'y kailang, mga kaigsuonan, nahuman siya o commerce. Pero nahimo siyang security guard. Karon, mga kaigsuonan, dili na ko i-mention kung siya ngalan kay nag-live ra ba ta, basig iya niya kong i-message. Karon, mga kaigsuonan, usa na siya sa mga leader sa ato nga denomination dire sa Pilipinas. Nauna commerce. Ingon siya nga pagkahuman ako og eskwela kay nangita mig trabaho ang available kana ra yung security guard. Nahimo siyang security guard, mga kaigsuonan, sa academy. Pagka security guard niya sa academy for, I think, 6 months, nitrabaho siya, mga kaigsuonan, sa usa sa itong mga hospitals. Mora gyapon ang iyang trabaho sa hospitals, gisugo ra ko na siya mo palit og Milo, palit og pan. Commerce ko, palit kog pan. Pero mga kaigsuonan, karon, mga kaigsuonan, gitawag siya sa Ginoo sa pinakabugat nga trabaho. Usa sa mga bugat nga trabaho nga gihandle niya, mga kaigsuonan, ang ato nga mga katawhan, atong mga leaders, usa, under na niya, mga kaigsuonan. Si Moses, he did not know kung unsay plano sa Ginoo siyang kinabuhi. Si Joseph, despite of being a dreamer and a passionate kid, mga kaigsuonan, sulod sa iyang panimalay, he is well trained sa sulod sa balay, mga kaigsuonan. Gi-practice niyang maayo nga mga practices. And then maayo sa iyang kinaiya, nasa say maayong koneksyon sa Ginoo. Pero mga igsoon, aduna sa setback siyang kinabuhi that he waited and waited and waited for the plan of God sa iyang kinabuhi. Unsa magay plano sa Ginoo sa akong kinabuhi? Unsa ni tabo, mga kaigsuonan? Kung basahon nato, sumarila lang niya kung gibutang dire. Genesis chapter 37 hangtod sa 50. Joseph was sold into slavery, but his brothers and then wrongly imprisoned in Egypt. Na priso pa siya, mga kaigsuonan, bisan wala sa isala. Throughout all these challenges, he maintained his faith in God's plan. Mo ni nakanindot, mga kaigsuonan, sa mga tao nga manilaumon. Sa amo dito sa AWR Toledo, ang term nga mong gigamit kay pareraman mi sa channel kapag laom gyapon ni, mga kaigsuonan. Unsa may inyong kuan dire kapag tuo mo dire sa lipata? Ha? Kadasig. Kadasig, mga kaigsuonan. Mga igsoon, ang nakanindot lang ni Joseph kay sa iyang experience, naagi nang gitawag nga faith ba? Hebrews 11:1. Ang pagtuo sa mga butang nga dili nimo makita o wala pa nimo makita. Grabe, mga igsoon. Supernatural belief nga makaingon ta nga sa mga tao sa tagagawas, maingon sila, mga kaigsuonan, that is foolishness. Believing on something you do not know. Pero mga igsoon, still ang kinabuhi ni Joseph, naghatod kaniyang, mga kaigsuonan, nag-prepare or nag-andam kaniya igsoon nga mahimo siyang pasinsyuso bisan pa sa mga igsoon niya nga maoy nagbaligya niya ngadto sa mga
mga nangahintihay or sa mga nanindahay padulong mga kaigsuonan sa Ehipto. Another example nga ako mahatag mga kaigsuonan, and adunay summary coming from the writings of inspiration, no? Pen of inspiration. Ang experience ni Noah for so many years. Si Noah mga kaigsuonan, naghimo sa arka. Nagpakaulaw dito sa mga tao, tabangi ko ninyo, himo tag-arka. Nagpakauaw dito, wali, nga naay mo abot nga, lunop. Pero mga igsoon, ang nahitaboon sa ilang panahon di ay, wala pa nahitabo ang gitawag nga the very first rain. Wala pa gayon, bisan taligsik lang or ulan sa ilang panahon mga kaigsunan. Pero si Noah mga kaigsunan, nag-expect kay sumala sa iyang vision, sumala sa iyang hearing, nga giistoryaan siya sa Ginoo mga kaigsunan nga ulan lagi. Musaka ang tubig, muhimo tagdako nga arka, and let us try to save yourself, let us try to save your family, your friends, your neighbors, and maybe some of the animals kay pasakyon sa Ginoo. For so many years, gikatawaan sa mga kaigsunan. For so many years, gibiay-biay siya. And finally, nakita sa mga tao mga kaigsunan nga nisaka dito ang mga ang mga mananap sa sa arka. Siguro ang iyang pamilya ni Noah, siguro ang feeling ba, tawhanon nga feeling, hay salamat Lord, naanag yun ang among gituan for so many years, nga akong papa, gitawag og buang diri sa among lugar, gitawag og kanang naay problema sa pangutok, karon mga kaigsunan, karon Ginoo, natuma na gyud, nisaka na ang elepante, nisaka na ang leon, kitsa man po'y mag-expect ka na, nga musaka na sa arka. Pero mga kaigsunan, napag yun, grabing experience mga kaigsunan. Didn't you know, sa panahon mga igsuon, nga nakasaka na ang tanan, apil ang pamilya ni Noah, nasirado na ang arka mga kaigsunan, gipa-experience pagid sila sa Ginoo, o usa ka semana nga kaulaw. Kay gano man, wala pa man muulan dayon. Basahon ninyo ang letters and manuscript mga kaigsunan, no? Noah waited for 7 days after being mocked for many years of having a flood. Grabe mga igsuon. Siguro, nahin nangaruling dito nga, si Noe, pataka og buhat og arka. Grabe ulawa dito sa sulod. Nga, ang iyang experience ito, Lord, salamat Lord ha, kay gipasakay na gid minimo Lord. Pero uy, wala pa man gihapoy ulan. Oy, Noe, basin mo surrender na kasi mo pagtuo. Pero mga kaigsunan, lo and behold, the rain came down and the floods came up. O mga kaigsunan, during that time, maunang panahon nga gi-deliver sa Ginoo si Noah. Gikan sa pagbiay-biay sa mga tao, gumikan sa iyang pagtuo. Grabe ang iyang paabot mga kaigsunan. So, maingunta sa Biblia palang daan, aduna na different versions of how long is too long for you. Sa imo mga kaigsunan, siguro napod kay mga answered prayer or maybe unanswered prayer yet. Kay, hangtod karon gipangayo pa nimo sa Ginoo. But mga igsuon, dili na siya unfamiliar sa atong mga Bible heroes. Mga igsuon, there is a problem nga mugawas sa panahon ng usa ka tawo magpaabot. Hilabi na mga igsuon, ang atong gipaabot ang plano sa Ginoo. Samtang kita nagunit sa atong pagtuo mga kaigsunan, dili na to malikayan nga bisan sa atong mga kasilinganan katawhan ta nganong ga-worship tag buntag o gabi. Nganong musimba tag Sabado mga kaigsunan. Nganong dili ta mukaon sa gidili nga mga pagkaon. In fact, sa karon nga panahon karon mga kaigsunan, other Christian friends of ours are well versed in the Bible, using scriptures against the teachings of the Seventh-day Adventist Church. And sad to say mga kaigsunan, nga aduna po'y mga nabisitaan ako nga mga Seventh-day Adventist, nga medyo mutuo na po dito nila. Kung naunsa na ni mga igsuon. Nagkinahanglan na siguro tag-review sulod simbahan.
Ang naitabo mga kaigsunan, not just outside the church ang atong problema, but in these last days, maybe inside the church, na ay mo gawas mga kaigsunan nga problema, nga mooy mag-shake sa atong iglesia. Ako ganina, anak ko ni Brother Boy nga, maikog naman kumusoda ninyong simbahan. Oy, nga naman, kay grabe na gyud kayong improvement. Mga kaigsunan, atong ikalipay. Nga kita gitabangan ta sa Ginoo, nga maka-experience, maka-witness, makaigsunan sa kalambuan sa buluhaton sa inyong iglesia. Kay kana sa mga kaigsunan, usa ka dakong motivation nga kita di ay giandam ta sa Ginoo diri nga sa moabot nga panahon kung ilabay ta niya dito sa layo mga kaigsunan, andam sa ta sa pag-improve sa kinabuhi sa tao. Gamito na tong kaugalingon nga instrumento nga mahimong manilampuson usab ang buluhaton dito. Maigsoon, adunay concern nga gipaabot si Apostol Pedro sa iyang letter dito sa Asia Minor. 2 Peter chapter 3 verses 3 to 4. Nga moabot ba kaigsunan sa iglesia? Moabot sa atong simbahan kining panahon na mga kaigsunan. Nga samtang kita, ang uban na to, hayahay kaayo, ang uban na to, busy kaayo, ang uban na to, nagsulbad silang problema, ang uban ka na to, naay giatubang nga mga lulan, mga kaigsunan, adunay mga gipasan, pero adunay espesyal mga kaigsunan sa sulod simbahan nga mo ni mahitabo. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Unsay laingon mga kaigsunan? Where is this coming? He promised. Asa naman tong giingon nga si Kristo mo balik? Di ba ni kayab man siya sa langit? Mao man tong pagbasa na to sa Acts of the Apostles mga kaigsunan, gi-explain dito mga kaigsunan nga samtang si Pedro nagwali sa pagsangyaw niya sa mayang balita, gi-emphasize niya mga kaigsunan ang death and the resurrection of Jesus Christ. And by that resurrection, mga kaigsunan, we are hopeful nga siya mubalik. Nya karon mga kaigsunan, probably 2 Peter is written mga kaigsunan mga 50 to 60 AD. And nag-experience sila mga kaigsunan sa mga eksperyensya sa manini, kung tanawon ninyo sa history mga kaigsunan, mga 60 or 63 to 65 AD mga kaigsunan, nag-atbang man ni ang padasig o ang motivation ni Pedro o ni Nero. Kailaman mong Nero, no? Katong nagsunog sa Roma, nga gusto lang niya sunugon kay iyang kalingawan. Si Nero, makaigsunan, nasa iyang motivation sa iyang mga tao, nga muning buhaton, si Pedro, nagbilin og pulong dito sa mga katawhan sa Ginoo nga naapo dito sa Roma, makaigsunan ng uban, nga unsa? Maabot ang panahon nga adunay pagsulay sa inyong iglesia. Ug apil ni ini makaigsunan nga adunay mosulod sa atong simbahan or maybe dugay na sa atong simbahan nga magsigig pangulit nato ingnon ta nga asan man tong saad sa Biblia, asan man tong Juan 14:1, 2 ug 3 nga siya mobalik, asa naman to ang giingon sa Pinadayag 22, asa naman to giingon memorize pa kayong Biblia makaigsunan, pangutanon ka, unya og dili ka makatubag-tubag, mahingo ka bitaw no, dugay na bitaw, ang akong lulo sa una pa to nagingon nga mubalik ang Ginoo, hangtod karon wala pa man. Mga igsuon, there will be a time ever since our ancestors died, ingon sila, everything goes on as it has since the beginning of creation. Dili kalikayan mga kaigsunan, maabot sa atong iglesia ang gitawag nga kaluya. Magmaluyahon ang matag usa. Malimot na ta mga kaigsunan sa pagdinasigay. Malimot na ta sa pagpangutana, kumusta imong pagtuo. Malimot na ta mga kaigsunan, pagbisita sa atong mga panimalay sa una mga kaigsunan, makainomdom gyud ko no? Kana bitang panahon nga wala pay internet. Sa among balay mga kaigsunan, usara gyud kabok ang network nga mogawa sa TV. Mo nang napulaan na pud mig tinanawag TV kay way labot nga karat among TV mga kaigsunan. Usara pod ka network ang ma-open. Nya wala man dili man hilig akong papa mo palit og cable. Dili pod sila mahilig mo
Pataod ang mga antena nga makakuwag lahi nga channel. Katurag ito, usar gyud ka channel mga kaigsunan. Sa ako may numduman mga igsuon. Naagid sa among panahon sa una, dili gid mi masipyat matag alas 7 mga kaigsunan mag-worship gid mi sa gabi. Kay nga naman, ini kalas 8 naman toy katong panday ba nga salida. Ngutanaw gyud mig panday mga kaigsunan. Then nung magtanaw panday, imong assignment or say before ana mga igsoon. So sa ato pa, sa unang nga panahon, sa dili pa kayo grabing technology mga kaigsuonan, atong ma-divide sakto atong oras. Pero sa karon nga panahon mga kaigsuonan, nga maingunta nanay daghan kayong mga platforms, nanay daghan nga mga trend sa online mga kaigsuonan, bisan gani magsimba sa online, pwede na ta magsimba. Pero mga kaigsuonan, pangutanan ninyo kaugalingon. Ayaw lang magtubag. Pangutanan lang yun ninyo sa inyong una-una. Just this year, na consistent ba nato ang oras atong pag-worship? Na consistent ba nato kanang gitawag nga programa sa General Conference nga 777 prayer? Na consistent ba nato mga kaigsuonan nga kada sulod nato simbahan maabot gyud tag before alas 8? Ang tubag mga kaigsuonan nana sa inyo. Usa sa mga hinungdan nga maluya ang sulod sa iglesia mga igsoon, number 1. Okay, before ana, some men in the church will question the truth about his coming. I think this is number 1. How or why do people get tired of a promise? Yan ako no, number 1. Maboringan ta mga kaigsuonan, we will get tired of God's promise or any promise inside the church when we forget what fellowship is all about. I don't know lang diri sa Lipata, sa akong naandan diri nga inikahuman sa simba, naagyapon ang patlak na ang paniudto. Those were some of the tactics mga kaigsuonan nga maunsa magkahiusa ang iglesia. Moro binang panahon nga magsige tagtabi paniudto. Kay dili man ta mo tabi og divine, di man ta mo tabi og Sabbath school, kay maminaw man ta sa wali. Those were the times mga kaigsuonan nga katong mga tag 30 kilometers away from the church, lagyo kayong mga distansya, mapangutana nimo mga igsoon, kumusta naman mo? Na may problema? Brad, og kwarta na uwag ko ikahatag. Ngayon ni Pedro. Og kwarta, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, stand up and walk. Adi po noon nga mangmilagro ta mga igsoon. But based sa atong experience, sa atong relationship sa Ginoo, aduna tay ikabilin mga kaigsuonan nga pagpadasig sa atong mga kaigsuonan. Nga mo'y magapainomdom kanila nga the promise of God is still alive. Fellowship is about knowing people's heart, getting to know other people's lives, and maybe mga kaigsuonan, paghusisa sa mga lulan sa iyang kinabuhi. When we forget what fellowship is all about, di ang panahon mga kaigsuonan. Ang Biblia nagaingon, Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Nakawali na ko ano diri mga kaigsuonan sa una, I think 2018. Mo na akong giwali diri or 2017 mga kaigsuonan. Next, usa sa mga rason nganong medyo dili na kayo bugat ang promisa sa Ginoo sa atong kinabuhi when the study about prophecy is disregarded. Mga igsuon, siguro ang uban maingon nga magwali na lang ko about gugma, magwali na lang ko about grasya, di lang ko muwalig prophecy kay nganuman gubot kayo, daghan kayo mangutana mga kaigsuonan. Tagaan mo na kog usa ka issue regarding sa prophecy mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist. This prophecy makes me proud that I am a Seventh-day Adventist. Ang kaninga prophecy. I think si Sir Ortiz maupod guro siya. Nga mao gini makaingon ta nga tungod kay naa nato ni nga doktrina, naa nato ni nga prophecy or naa nato ni nga study, it is a good feeling to be a Seventh-day Adventist. Mga igsoon, Matthew 24:33 nagaingon,
So also when you see all these things, you know that He is near at the very gates. Kani mga prophecy, mga kaigsunan, prophetic studies, makahatag nat or maka-ignite nis kalayo nga nasa tong kasing-kasing mga kaigsunan. Ania. Nag-study ko mga kaigsunan sa 2,300 years prophecy. Dili lang ako na-explain tanan ninyo. Pero mga kaigsunan, adunay gimension sa atong pagtuon niini nga adunay importante or watawag na to crucial nga event nga nahitabo. Kinsay makatag na asa na di adapit. Ang crucial. Kining ako makita ninyo sa screen kaning gibutang 27 AD. That is very crucial mga kaigsunan. Kay mga igsoon og dili ganina matunong, wala bungkag gyud ang Seventh-day Adventist. Kay ingon gyud ta nga wala na gitong Sabat, wala nang health message. Unsa dayng naaning 27 AD? Mga igsoon, tagaan mo nako og dugang nga kaalamay tungod nini. Adunay tawo ginganlan si Tiberius Caesar. Si Tiberius Caesar usa sa mga tigdumala mga kaigsunan dito sa Roma. And sa iyang paghari mga kaigsunan or sa iyang paglingkod, that was the time nga gitawag si Kristo nga Messiah. Unsa gani meaning sa Messiah? The Anointed One. So mao tong pag-anoint sa Ginoo. Kung basahon na to mga kaigsunan, ang Luke chapter 3 verse 1, makita na to mga kaigsunan ang account nga si mauning time nga naglingkod si 15th year. Ika-15th year na nini Tiberius Caesar. So kung ika-15th year na niya ni, sige basahon sa nako ha. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of the Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea, and the region of Trachonitis and Lysanias. So mga kaigsunan, atong inumduman during this time sa verse 1, chapter 3 verse 1, unsa ni siya nga time? Ika-15th year nga naghari or naglingkod si Tiberius Caesar sa iya nga posisyon. Karon unsay ka-importante ana? Importante nato na may inumduman mga kaigsunan kay pagkaabot sa verse 21, mao ni siyang time mga kaigsunan nga, nangingon dire, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. So sa ika-15th year, nga pag-reign ni Tiberius Caesar, mauni siyang time mga kaigsunan sa gitawag nga, gideklarar si Ginoong Hesus nga, Messiah. Kay mauning time nga gi-anoint siya sa iyang baptism. Sa atong pagtuon mga kaigsunan, that was 27 AD. 27 AD. And kay 27 AD man mga kaigsunan, of course, ay maayo gyud ang Seventh-day Adventist mo target sa kanang gitawag nato nga prophecy. Kay naigo gyud 27 AD. Nya nga ato biya kay 2,300 years. So from 457 BC padulong sa AD mga kaigsunan, it will come up 1844. O ginsakto atong study. Mao gina proud kayo ta mga kaigsunan. Here comes prophecy and resource books mga kaigsunan. Gibasa nako tanan mga kaigsunan, tan-aw nako ang paghari sa mga emperador dito sa Roma. Mga kaigsunan, si Tiberius anak sa ni Augustus. And sumala sa history ang nabutang mga kaigsunan, si Tiberius naglingkod siya from 14 AD. Sige, iphanin nyo be. 14 plus 15. Pilay answer? 27? Taro nga. 29! Ano ko na? 29 naman eh. Luhod ko mga kaigsunan. Ampo ko sa Ginoo. Mura nagikog kahilakon. Kung nga proud ra ba ko nga Adventist ko tungod aning 2,300 years? Nag-graduate na lang kog theology? O sa assumption ra to? Ampo ko mga kaigsunan. Type na pod ko. Tanaw na ko mga kaigsuon. Adto ko sa mga other resources, basin bias ni. Mao magyud.
14 AD. Yan ako, basig sayo pa kung mathematics. Sabi, basig sayo po ninyo makaigsunan. Ipanin nyo tarong. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29 yun. Ang Seventh-day Adventist, nga nung nag-come up man sa 27 AD, nga 29 man si Kristo na bautismuhan, sumala sa istorya. Ano ko basig na ay sayop ni sa atong translation? Pasangin lang na yung translation makaigsunan. Gi-open ako sa mga, siguro si Pastor Benjamin, nabasahan niya to. Gi-open ako makaigsunan sa mga layman. Ano ko mga brad? Tabangay ko ninyo. Samtang ang atong mga kaigsuunan, wa pa makadiscover, ane, kay basin unya, pangutan-unta. Di ta kabalon sa itubag. Di ara mga kaigsuunan. Sa history, before ana, kaning akong Bible mga kaigsuunan, gi-promote na ko niya, ilabi na sa mga bag-o nga mga Seventh-day Adventist. Gitsay, wala pa'y tuig diri nga na Seventh-day Adventist. Na ba? Okay, praise the Lord. Praise the Lord. So, mao ni ako i-recommend ninyo ang Bible. This is New King James Version. Pero gitawag ni siya makaigsunan nga The Disciples Bible. Even ang mga taga-union makaigsunan ako na istorya, sila nindot na imong Bible. So ako gining gi-appreciate makaigsunan nga nindot gid siguro ning The Disciples Bible. Kay di ay makaigsunan na diri mga chart nato, mga history, mga critical nga mga Bible text nga kinahanglan nato tubagon, naa diri sa last portion makaigsunan tabangan kag explain. Anak ko nga naaman day ni resources akong kuan, tanaw na ko bi ang empires and peoples and empires of Rome. Diri makaigsunan sa portion nakita nako peoples and empires of Rome ay naagido si Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, si Nero. Tanawon na kung unsa sila nga tuig nagkuan. Kani, maingon ko nga, wag po ko nagunahuna nga bias ning ang atong libro makaisunan. Kaya naman ganyan sa ato maning Bible. Gitanaw na ko mga igsuon, si Tiberius Caesar, naglingkod siya makaisunan from 14 AD. Samot na gyud ko makaigsunan, nabalaka kay nga ako, anak ko ato na gining Biblia, yan na gini sa, matawag na to nga, customized Bible of the Seventh-day Adventist, kay, nanagot din nga itong mga pangutana na to, matubag na ani nga Bible. Pero ang gibutang kay 14 AD yapon. What's wrong with our prophecy? Dito na ko makaigsunan. Kupatay na taan eh. Nagbasa ko history mga kaigsuunan. Anay tabo, si Emperor Augustus, nagsakit siya sa iyang katigulangon. Ang iyang anak mga kaigsuunan, si Tiberius, gusto niya nga triningon sa pagka-emperador. So, gideklara nga si Tiberius Caesar mulingkod kauban sa iyang amahan isip usa ka mentor sa diya nga mahimong emperador sa Roma katong tuig 12 AD. Gitanaw na ko sa other sources mo kaigsunan, the same gyapon, the same. Pero ang pangutana, nganong ang gibutang diri is 14 AD. Yes, 14 AD naglingkod si Tiberius Caesar as an independent emperor of Rome. Therefore, mga kaigsuonan, nasulbad ang problema. Nakaginhawa ang inyong igsuon nga yes, it is true all along, mga kaigsuonan, nga ang 27 AD is the exact year nga si Kristo na bautismuhan. Usa ka problema, mga kaigsuonan, kung mag 29 AD. Kabalo mo unsay usa ka problema na? Kay other denominations claim that the death of Jesus Christ was 33 AD. And mga kaigsunan, kung 33 AD, therefore, ang pagbato kang Esteban, unsa nga tuig? May mo ng 36 nga sa prophecy, it has to be 34 aron mga kaigsunan ihap gyud to ang time span or time frame nga gihatag sa Ginoo dito sa mga Hudiyo nga pila ganito 70 times 7 nga pasayloon sila nga ilang dawaton ang Mesiyas
to become, sa according pa ni Ellen White, mga kaigsunan, if they just accepted Jesus as the Messiah, they will remain, dili special people ha, but they will remain as a well-favored people. Nindot unta mga kaigsunan, pero nawala to sa ilang mga kaigsunan. So this is the beauty of studying prophecy, mga kaigsunan. It reminds us of how true, plain, and genuine ang atong pagtuo, mga kaigsunan, nga gigunitan. Dili tamang duha-duha, mga kaigsunan, nga si Kristo mubalik because we believe. We know what we believe. No? Revelation chapter 1 verse 3. In the Bible, mga kaigsunan, nagaingon, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep the things which are written therein, for the time is at hand." Si Ellen White, mga kaigsunan, adunay gisulti ka nato. Sorry, gagmay kaya tong mga font. It's because, mga kaigsunan, ang kini manggod nga font, kanabitong gikuha po nako ni sa internet, nya pag-convert dito, mga kaigsunan, pag-open ako karon just today, gi-edit ganin ako dito ganina, nausab ang iyang font, mga kaigsunan, no? But anyways, mabasa ra magyapon, nagingon si Ellen White, "Let us give more time to the study of the Bible. We do not understand the word as we should. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand that instruction that it contains. When we understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival." Mga kaigsunan, kung wala tay sakto nga pagtuon, wala say sakto nga revival. Dili lang der, mga kaigsunan, nga natandog ta sa gisulti sa magwawali, nga magbag-o na ta. Lahi ang impact sa tong kinabuhi, mga kaigsunan, when the Bible speaks to you, when Jesus speaks to you, mga kaigsunan, directly, nga kinahanglan ni mo ning buhaton, kinahanglan ni mo ning usbon. Another thing, mga kaigsunan, nga nung mawala or mabutang ang kalaay sa sulod sa iglesia, when the church gets persecuted, it divides the church. Mingawo na kasi mo kauban na mali nagsimbahan, mga kaigsunan, because of persecution inside the church. Yes, 1 Peter chapter 5 verse 10 nagingon, aduna gyoy mga pagsulay, there will be sufferings, mga kaigsunan, nga unsa moabot sa atong katawhan or sa katawhan sa Dios, but they will suffer for just a short time. Unsa ganitong usa? Laayon ka kung naay persecution sa sulod sa simbahan. This time, mga kaigsunan, laayon sad ka kung walay persecution. Asa naman lang tayo mo dagan, mga igsoon? Kung i-persecute ka, raglaayon ng kaspagpangalaman, maluya ko, labi kanang ako gyutong gi-look up ang tao nga nagkuan ako, nga nagsaway nako, o nangasaba nako, karon, mga kaigsunan, o gwapoy persecution, o gwapoy shaking sulod simbahan, mga kaigsunan, ang mga tao laayon sa pagpangalagan. The book of Maranatha says, we are living in a closing scenes of this earth's history. Prophecy is rapidly fulfilling. The hour of probation are fast passing. We have no time, not a moment to lose. Let us not be found sleeping on guard. Kita, mga kaigsunan, sa matas mga gwardya, mga kaigsunan, but ang uban na to sulod sa iglesia, tungod kay walay persecution, we are sleeping on guard. Lami kaya itong tulog-tulog. Muna, mga igsuon, atog yung paningkamutan, na dili kita magtulog-tulog sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hapit na tamaman. Tinuod na yun Ani ang mga kaigsunan, ang mga rason, nga nung usahay, sa sulod sa iglesia, mga kaigsunan, maabot ning gitawag nga persecution. Adunay mga kalaay. Adunay kawala o gana sa pagbalik sa Ginoo. Number 1, discouragements. Number 2, things about God or maybe ministry is just taken for granted, mga kaigsunan. There are broken promises.
Tinudanay lang makaigsunan once nga doon na tayo promisa sa usa ka tawo paning kamutig yun. Nga imo na siyang mahimo igsoon. Unanswered prayers, maybe laayon ta sa tong pagpangalagad. Lord, dugay na magay ko, Lord. Nagsigig pangayo ni mo, Lord. Wala pa magyud hangtod karon. Si Papa makaigsunan nangayo siya multicab sa Ginoo year 2003. Pagka year 2004 gipadalan siya sa Ginoo og upat ka buok ligid sa multicab. Okay ra pod. Display ra dito sa balay makaigsunan. Unanswered prayer. Sunod, adunay mga gitawag nga sudden turn of events. Nga maayo ra magyudunta ko ba? Okay ra magyudunta kung kinabuhi. Pero nabalintong magkalit. Nakuratan ba? Grabe, dasig kayo makaigsunan, may kayo mukanta diri, may kayo muwali diri, may kayo muli diya sa mga small groups, pero mga igsuon, adunay sudden turn of events. In which dili na to madawat makaigsuon, Lord, enough na Lord, diya lang ka Lord, let me go on my own. Sometimes, nga natin makaigsunan, di na gid siguro mabalik ang Ginoo, kay tanawar ako niya akong kinabuhi, agbay ra ko nagkuhan, insecurities, and I think this is the last one. Mga kaigsunan, gibutang yun ako na. Ang kalaay sa sulod simbahan, usay dili tungod sa persecution, but there's too much peace. I'm not saying mga kaigsunan nga mag-away ta. What I mean mga kaigsunan is, kanabitaw giingon nga, naay mga tao nga ilag yung ginahasol ilang kaugalingon. Naay mga tao mga kaigsunan nga ilag yung ginahago ilang kaugalingon. Bisan dili problema ilang problemahon. Kita mo na mga tao? Nakoy amigo mga kaigsunan nga bisan kinsa iyang kasapan. Once gani manghilabotan ang iyang mga pagkaon dia iyan ang kasapan. Natoy one time mga kaigsunan wa gyud kaluwas ang iring. Gilabtan ang iyang pagkaon mga kaigsunan. Gigukod gyud na iyang iring. Nay mga tao ba nga kadang grabe gyud manguna-una silang kaugalingon. But my point here in number 7 about too much peace mga kaigsunan. Maybe, no? Maybe we are too contented of what we have right now. Nga Seventh-day Adventist na ko, pila na ko katuig nagsigig simba. Dili ko malate sa pagsimba. Naging ani ko, naging anak ko. Pero makaigsunan, kampante na ta kung kinsa ta, not knowing nga nalimot data makaigsunan nga ang pagbalik ni Ginisos sa dili madugay mao'y mahitabo. Nalimot ta makaigsunan nga naaday tay gipaabot. Siguro maingon ta nga, Lord, dagan pa kayo kong plano sa simbahan, ako pa ning ipa second floor, ako pa ning patarong diri, nga diha, Lord. And then, we keep on asking God, Lord, give us this, give us that, without asking God, Lord, please come na. Balik na Ginoo. Nalingaw na ta mga kaigsunan nga, daghan pa kayo ta mga plano sa ministry. Lord, pwede Lord, in an instant, you will just give us strength, you will give us some kind of special motivation to do your work in one time, and then you come again? Naka-experience ba tayo ng makaigsunan? Ako, sinudanay lang yun makaigsunan. Year 2007, gibalita makaigsunan, nga si Kristo, hapit na yun mo balik. Ang gikwanto is 2012. So, ihap na ko makaigsunan, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Sige kog lingkod sa basurahan dito makaigsunan sa mong eskwelahan. Unya, ana to ko classmate nga, uy, naunsa ka? Ako nga, lingkod lang ko dire kay ngano. Igabo sa tong maestra, gapabadlong mo, kasabaan mo, makasala ta. Di ko ganahan makasala. Grabe po di mo, sala ba na magsigdula? Naabot sa akong point sa akong kinabuhi makaigsunan ba nga, grabe kaayo ang excitement sa pagbalik sa Ginoo nga dili nakagusto mo imog sala. Pero naabot pod ang point sa akong kinabuhi nga, bisan makaigsunan, nagsigi na kog wali, nagsigi na kog sulti sa kamaturan sa mga katawhan, nga maingon ko nga, Lord, this is, ingani na siguro ang routine sa akong life. Over and over again, mao na ni akong practice without remembering nga I am a Seventh-day Adventist and I am waiting for the second coming of Jesus. Other people will come to you, magaingon nga, ako bitaw no dong, dugay, nagkikikos pagpangalagad. May man mo balik ang Ginoo, may sagdili. Gilaay na mga kaigsunan. Pero mga igsoon, sa kalaay sa tao,
Aduna gyapoy may kasulti ang Ginoo. Ablihan na to balik atong balang kasulatan mga igsoon. Isaiah chapter 40 verse 31. Nagaingon, before ana mga kaigsunan, atong basahon no, ang chapter verse 30. Dayon padulong ta sa 31. Nagaingon, even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Bisan ng mga batanon mga kaigsunan, maabot ang panahon. Bisag likon pa lang tuod, kapuyo na. Kapuyo na sa pagpaabot sa Ginoo mga kaigsunan. Kabalo mo mga igsoon, gitawag na siya kanang mga tao, kanang laayon sa pagpaabot sa Ginoo, they are not real Adventists. Kaya gano man, di ara mga tinuod nga Adventist sa mga kaigsunan, verse 31, nagaingon. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Kinsa ko na itong kuhan sa Ginoo? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Bisan unsa pa katungason, bisan unsa pa kabugat, bisan unsa pa kalisod sa imong kinabuhi, kay nagtuo ka nga si Kristo na mubalik, nagtuo ka igsoon nga tinuod ang pagbalik ni Kristo. God will give you strength and you will not get tired igsoon. I-share na ko ninyo mga kaigsunan ang nagkalailay nga version nga akong nadiskubrian. Makita lang ninyo sa atong screen. Sorry kayo kay gagmay kayo mga kaigsunan. But anyways, nagaingon, yet those, ang kaninga version, gitawag na siya nga Legacy Standard Bible. Nagaingon din mga kaigsunan, yet those who hope in Yahweh will gain new power. Kung ang imong kusog di igsoon, karaan na, tinigulang na, hago na kayo na, kapoy na kayo na, God will give you new power. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Another version. But the people who trust the Lord, katuday mga kaigsunan, mga nagpaabot sa Ginoon sa sila, they also trust the Lord. Mo na nga dili taangay magduwa-duwa mga kaigsunan, kay they trust the Lord. Unsa kuno sila? The Lord will become, those who trust in the Lord will become strong again. The moment kakapuyon ka, you will be recharged. You will be strong again. Ang last version makaisunan. But they who wait upon the Lord will get new strength. God is a God who gives strength, mga kaigsunan. Everlasting strength. Bisan unsa pa ang kadugay ninyo gipaabot ay inyong paaboton, mga kaigsunan. It is not that long if you really wait, if you really trust God, igsoon. So sa katapusan, mga kaigsunan, ako lang basahon diri ang akong usa ka i-share ninyo mga igsoon, no? Nagaingon, in the world of insecurity, peace, kanang gitawag nga feeling of no longer need of salvation, maybe doubt, pestilences, crime, civil conflicts, and maybe broken promises, mga kaigsunan, we tend to forget what God has there for us. We get tired because of the world. We get tired because of the promises we've been hearing over and over again. Nga hangtod sa atong panahon karon mga kaigsunan, wala pa sa gihapon nato ma-experience. The excitement of His return is long gone. Because of, mga kaigsunan, sa unsa, kanunay ra kuno natong madungog ang He is coming again, He is coming again, He is coming again. 100 years pass, 1,000 years pass, pero sa gihapon wala pa siya mobalik. And so we get tired of that statement, mga kaigsunan. Pero, ingon re, God promised us to give strength if we just trust and wait for Him. And so, mga kaigsunan, even if God will